Okay lang bang mag-add ng additional na auxiliary fan motor? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, may naitag na naman sa akin question at yun nga daw, ano daw ba yung pros and cons ng pagdadagdag ng additional na auxiliary fan motor? By the way mga paps, hindi ito solusyon kung sakali mang mahina ang aircon mo or nag-o-overheat ang inyong sasakyan. Mas better na ipaayos ninyo yung problema kesa dagdagan nyo siya ng auxiliary fan motor. Kasi meron diyang iba na pag nag-o-overheat, ang gagawing solusyon, sir, dagdag ka ng auxiliary fan motor para hindi yan mag-overheat. Ang tanong naman dyan, nung binili mo yung sasakyan, wala namang additional na auxiliary fan motor, bakit hindi naman nag-o-overheat, At ayun din, meron sabi, sir, ang hina ng aircon mo. Pag nilagyan mo yan ng auxiliary fan motor na additional, lalakas yung lamig ng inyong aircon. Well, way back then, nung malamig naman yung aircon mo, wala naman ding auxiliary fan motor. Ngayon, dadagdagan mo na, makakatulong ba to? Okay, sige. So yun hindi siya solusyon kung mahina ang aircon mo or nag-o-overheat ang inyong sasakyan. Pero syempre, ano ba yung advantage nito, Well, isa sa pinaka main advantage nito, kumbaga para ang nangyayari dito, dinadaya mo yung sasakyan. So instead na yung nasasalubong na, kasi di ba ang sasakyan natin, pag nakakasalubong ng malamig na hangin, okay, halimbawa tumatakbo ka sa highway, nakakasalubong ka ng hangin, so bumababa yung temperature ng iyong makina or lumalamig yung iyong aircon. So parang ganoon din naman yung idea. So pag nagdagdag tayo ng auxiliary fan motor, parang dinadaya natin. So kumbaga, kahit naka-stuck ka sa traffic light o nakahinto ka, wala ka nasasalubong na hangin, ang parang feeling ng iyong sasakyan, may nasasalubong pa rin siyang hangin. Kumbaga may pumapasok na hangin from the front ng sasakyan, So kumbaga yun na yung auxiliary fan motor nga na additional. So well, technically nakakatulong siya na bumaba yung temperature and gumanda yung lamig ng aircon. Especially kung medyo stop and go situation yung scenario, malaking tulong naman siya. Now, the disadvantage of it, pinaka main disadvantage nito is pag nagkakaroon na ng problema. Okay, yung halimbawa, for example, magre-repair ka nung talagang primary mo na auxiliary fan motor. There was a time na kailangan mo pang isipin yung motor na yun kung kumbaga pag minsan nakakaabala siya pag nire-repair kasi kailangan mo rin siyang tanggalin, baklasin para matanggal mo yung pinaka main, kasi most of the time magkadikit naman yan so kumbaga may alalahanin ka pa, except maluwag talaga yung engine bay mo. Kasi ako ito personally, story lang, way back then gumamit din ako nito, nilagay ko rin sa kotse ko to. Ang pinaka naging problema ko dyan, okay, ang pinaka naging problema ko dyan is pag magre-repair ako nung primary ko na auxiliary fan motor, ang hirap-hirap kasi nakaabala o nakasagabal yung additional ko na auxiliary fan motor. Hindi ko mabend ng maayos yung aking radiator kasi nga nakaharang siya. So yun yung isa sa pinaka disadvantage kaya tinanggal ko. Aside dun sa hindi mo rin totally ma-determine kung may problema ka na sa auxiliary fan motor mo na primary. Kasi nga, meron kang sumusuport. So, yun yung pinaka-disadvantage yan. So, again mga paps, hindi ito solusyon kung sakali mang nag-overheat o mahina ang lamig ng inyong aircon. So, much better, ayusin nyo yun. Okay, sige, pwede naman. Make sure lang, ito lang yung siguro pinaka-tip sa inyo, mas maganda nyan, magtanong-tanong muna kayo kung saan ba yung magaling gumawa, yung maayos yung pagkaka-bracket sa iyong radiator o sa harap ng inyong sasakyan, maayos yung pagkaka-wiring, kasi iba salabat yung wiring, baka mag-cause pa yan ng sunog, or yung iba naman dyan is yung nagkakaroon pa ng yung sumasabit pa, so at yung iba pa, ito pa, mali yung ikot. Okay, ang ikot niyan dapat papunta sa engine, hindi papundi palabas. Okay, kasi ang mangyayari dyan, pag sumasalubong ka ng hangin, nagbo-blow yung blower mo palabas, so nagsasalubong. So instead na umayos yung cooling, pwedeng hindi pa umayos yun, kasi nagkokontrahan yung dalawa So dapat ang hangin yan from front papunta sa engine. Okay, so yun, dapat i-check nyo yun ako magpapagawa kasi meron akong mga nakitang ganyan, nagkokontrahan yung dalawa.
Okay? So yun mga paps ha, sakali man ano, okay lang, oo, pero again, hindi sa solusyon. Okay? Kung sakali nag-overheat o may problema yung aircon ninyo, ipaayos ninyo. Kung sakali mang maluwag yung engine bay nyo, sige, given, pwede naman. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkaka-bracket o pagkakalagay at maayos yung pagkaka-wiring para wala kayong maging problema. Siguraduhin nyo rin na maganda yung pagkaka-relay at yun, palagyan nyo ng additional switch kasi yung iba kasi dinadirect do sa mga kung ano mga fuse dyan. So ang problema, paano kung hindi mo gustong gamitin? So nangyayari, kailangan mo pang anuhin, no? Kumbaga parang wala siyang on and off. Yung iba pa nga, may nakita pa nga ako, nakaka-drain pa ng battery kasi hindi daw nag-go off. So yun, siguraduhin nyo lang na tama yung pagkaka-setup ng additional na auxiliary fan motor ninyo. So yun mga paps, no? Magsasagot na naman tayo ng mga tanong na related sa auxiliary fan motor. At isa sa mga question dito natin na natanggap is, magkano ba magpagawa ng carbon brush ng auxiliary fan motor? Ako mga paps hindi ko i-recommend pag manipis yung carbon brush na auxiliary fan motor mo, hindi ko na i-recommend na ipa-repair mo. Much better na palitan mo na lang. Pero kung in terms of repair, probably mga 500 lang yan. Kasi yung brush niyan siguro mga 100 pesos lang yung apat na yun o tatlo. Okay, so kumbaga mura lang yan kung tutusin. Pero yun nga, hindi ko ina-advise na i-repair siya, no? Much better na bumili ka na lang ng bago. Kasi ang problema dyan minsan, ano, okay, sige, bago yung brush, pero yung dinadaanan ng brush o yung inaapakan ng brush, yun minsan na manipis. Yung copper na yun. So ang effect, maganda nga yung carbon mo, pero manipis yung brush, yung copper. So mawawalan din ng contact eventually. Okay, then yun. Next question natin dito, ano yung mga sign na may problema ka na sa auxiliary fan motor? Okay, isa sa pinaka-sign dyan is pag nasa stop and go situation ka, pwedeng humina yung lamig ng inyong aircon o tumaas yung temperature ng inyong sasakyan. And yun, pag chinek nyo yan, pwedeng nakita nyo yan, nagbabibrate or kung nagwiwiggle o mahina yung takbo, parang ang kalma ng takbo kasi supposedly, ano yan yung ibang auxiliary fan motor may high and low, may kalma siya, meron din siyang malakas, no? Pag napapansin nyo wala nang malakas, so yun, baka may problema ka na sa auxiliary fan motor, ano. At isang way to troubleshoot it, kung sakali mang manipis yung carbon brush niyan, ano, at sira, is tap nyo lang. Kuha lang kayo ng matigas na wrench or kung ano man yung pwedeng matigas na bagay, tap nyo yung likod ng motor. Pag bumilis yung takbo nun, there's a tendency na carbon brush lang yung problema ng inyong auxiliary fan motor. So yun mga paps, no, salamat sa mga nagko-comment, nagbibigay ng advice at nagbibigay ng mga suggestion din o mga opinion do sa mga bawat vlog ko, no? At kung nagustuhan niyo yung video mga paps, paki-like na lang. And don't forget to subscribe to my YouTube channel dyan sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.